Binabanggit ninyo o mo na tama ba kayo ang nakakita na bakit may mga napasaksak na budget sa DepEd na hindi naman under the agency niya kung tutuusin kagaya ng PNPA, PMA at NDCP. Tama ba, Benjo? Yes po, but just to clarify, no, ang amin pong binabanggit diyan ay naisama no doon sa they were lumped together no as budget of education sector no na kaya tumaas no kaya kung mapapansin mo ninyo yung in-approve na yes, Happy New Year din, Sir Henry and Karen. Magandang hapon po sa mga tagapakinig natin. Yung binabanggit ninyo o mo na tama ba kayo ang nakakita na bakit may mga napasaksak na budget sa DepEd na hindi naman under the agency niya kung tutuusin kagaya ng PNPA, PMA at NDCP. Tama ba, Benjo? Yes po, but just to clarify, no, ang amin pong binabanggit diyan ay naisama no doon sa they were lumped together no as budget of education sector no na kaya tumaas no kaya kung mapapansin mo ninyo yung in-approve ng BICA may mas mataas yung DPWH no kaysa education sector. Tapos nung nagkaroon na ng mga ilang dito ang Pangulo, mas mataas na yung education sector kaysa DPWH, no? But mind you, no, kahit yung sa BICAM at saka dito sa VCOD ng Pangulo, mas mataas talaga ang DPWH kaysa DepEd. Kaya mas tumaas po yung education sector. Isinama lahat. No? Of course, no, dati pa naman sinasama dun sa education budget yung SUCs, yung TESDA at saka yung CHED, ano po, plus DepEd. No? Pero ngayon, no, nagulat kami dahil isinama yung PMA, PNPA, no, yung Local Government Academy, no, National Defense College at iba pa. No? So lahat ng lumalabas, lahat ng sinasabi, no, just po perhaps to justify no, na mas mataas na education sector no ay ginawa po ito no, ng ating gobyerno no, ng ating Kongreso at ang pinaprobahan ng Pangulo. Okay. Medyo under the education sector ang traditional at lagi lamang nasa ilalim nito sa Appropriations Act ay ang DepEd, CHED, SUC at TESDA. Yan lamang ang nasa Department of Education budget para maging number 1 ito. In fact, Sir Henry, no, DepEd alone, excluding SUCs and CHED or TESDA, DepEd alone, no, ever since po, lagi number 1. No, lagi po number 1 yan, no? Pero pag isinama pa natin yung tatlong headsang binanggit po natin, because SUCs napakarami niyan di ba? UP system, PUP system, PNU system, and everything, ano po, no? Pag sinama pa natin yan, lalong mas malaki yung education sector. But hindi pa nga natin yung sinasama before, no? Mas pinakamataas, no? Yung budget natin sa DepEd. DepEd itong pinag-uusapan natin, ha? At sa tingin namin, yun naman talaga yung diwa, no? Nung constitutional provision, na bigyan ng pinakamataas na budget ang edukasyon. Medyo, before I maayos ang kalagayan. Before I give you to Karen, so ang DepEd alone, Department of Education lamang, dapat iyan ang may pinakamalaking budget, at hindi kasama dyan yung pagkarga ng ibang mga ahensya na kagaya ng SUCs at saka which is nasa ilalim ng CHED at saka ang TESDA na nasa ilalim ng DOST. Pero ano ang mali na nakita ninyo? Ba't na sa tingin ninyo hindi dapat na siguro ang justification dyan, partner, education din naman yan nag-i-educate tayo ng mga sundalo, nag-i-educate tayo ng mga pulis. What is wrong? Anong mali na ikinarga mo yan sa DepEd? Although sabi nga nila, Sir Benjo, dagdagan ko lang yung sinabi ni partner Henry, itong mga nabanggit niya ay non-education agencies pero they are educational institutions. Yes. What is the difference po? Ano po yung mali po doon, sir? Well, that is exactly the explanation of Congress, no? Na lahat naman ito ay education institution, di ba? Academy nga di ba? Opo. At saka colleges, di ba? Like yung Philippine Safety College, no? Yung
mga ganyan, no? National Defense College, no? Philippine Military Academy, no? PNP Academy. So, parang iniikutan, no? Iniikutan po yung batas. Kasi before, hindi naman ganito eh. Wala pong ganitong, well, that's the reason, no? Kung bakit namin nire-raise yung issue, no? Para once and for all, no? Malaman natin, no? We could go as far as the Supreme Court, no? To resolve this issue, no? Hindi lang naman ito issue ng semantics, hindi lamang ito issue ng terminolohiya, no? Issue po ito, no? Ng constitutional provision at ng intention, ano, ng saligang batas, no? Kaya nga, pag binalikan natin, no, Sir Henry, Ma'am Karen, ano, yung provision, yung mismong provision, anong sinasabi doon, no? Ang sabi doon, no, the state should assign the highest budgetary priority to education. Hindi yung natatapos doon, ano? Ang sabi pa doon, ano, ensure, no, that teaching will attract and retain its rightful serve the best available talents to adequate remuneration and other means of job satisfaction and fulfillment. Therefore, pag hiningin natin yan, ibig sabihin lamang naman po yan, ano, itaas natin ang budget sa edukasyon, ano, at iyakin sa pamamagitan, ano, ng pagbibigay, no, ng tama, no, na benepisyo at sweldo sa ating mga guro, no. So, ano bang tinutukoy natin, pinag-usapan natin yung ating mga guro? Instructor ba sa PNA o sa PNPA? I don't think so, no. Well, collectively, no, we do not believe, no, na yun yung intention. Ang intention to dito, pag sinabi nating education po, no, dun sa framework ng keynote ko na provision ng saligang batas, no, ang ito ay tungkol, no, dito sa ating basic education, no. Kaya sabi nga, no, okay pa nga sa amin nakasama yung SUCs, di ba? Dahil yan education din naman talaga, no. Pero para isama mo yung mga dating budget na nakalam sa National Defense, sa PILG, abay parang namang iniikutan mo na lang. Iniikutan mo na lang yung, Pero, sir, yung sinasabi ng batas. So, Sir Benjo, kayo po dyan sa TDC, Teachers Dignity Coalition, sa tingin nyo po, pagka hindi po ilump ito po yung budget ng PNPA, PMA, at yung mga iba pa pong mga non-education agencies po, lalabas po sa national budget natin, no, na hindi na po DepEd ang number one, kundi ano na yung partner, DPWH, tama ba? Or, po, sila na po. No? So, tignan natin na lang, no, one last point, no. Nung sinama lahat ito, pumalo ang budget sa education sector. Buong education sector po, kasama yung PNPA, PMA, no, DepEd, no, pumalo ng 1.05 trillion. Kaya bumaba naman. Kaya mas natasan niya, nalamangan niya yung DPWH. DPWH po is still, no, the single agency, no, na nakakuha ng pinakamalaking budget, no, 1.03 trillion. No, so ganoon pa rin po kalaki, no, budget ng DPWH. Oo, pero Sir Benjo, dahil nga po nasa konstitusyon natin na nabanggit nyo rin po kanina na siguro ano ko lang po, continue ko lang po yung aking question po para sa inyo. Do you think po na kung inyo pong mapatunayan na ito po ay dapat hindi ginawa ng Malacanang, ng ating mga congressman, ng Kongreso, ano po yung magiging paglabag naman po nila sa konstitusyon, and how will you address this issue? Will you file a case against them na linabag nila ang konstitusyon when it comes to allotting budget for DepEd, and of course dito nga po, no, na ginamit itong mga non-education agencies para dito sa tinatawag nyo po na iniikutan po yung batas? Well, yung determination po kung ito ay unconstitutional, no, o constitutional legal o hindi legal, no, ay it rests, no, on the judiciary, on the Supreme Court, no. And that's the reason, ma'am, kung bakit namin sinasabi, no, baka talihin natin ito sa Supreme Court, no. And of course, no, yung Supreme Court po naman, nagdesisyon, nagdesisyon din siya ng remedy, no, doon sa mga usapin na yan, no. And we hope, no, na madali po namin itong isasaayos, no. Right now po, in fact, no, ngayong mga oras na to, nagkakaroon kami, no, meron kami ongoing na mga meeting, no, para pag-usapan na rin po ito, no, at mukhang decided naman ang grupo, no, na i-file ito, no, pero syempre pinag-aaralan pa ng mga abogado po. And alam mo, I think Benjo and Karen, what our Constitution is trying to protect
into portray is yung equal protection ng lahat ng mamamayan sa basic education. Ang pinag-uusapan natin, Benjo, dito is basic education, elementarya, high school at kolehiyo, sapagkat ito ang sinasabing susi sa pag-unlad ng buhay ng mamamayang Pilipino at ng bansa sa kabuuan. Yung mga kagaya nung sa NDCP, yung mga pag-PMA partner, yung mga anong tawag dyan, yung pagpupulis, medyo yan, mga special courses na yan eh. Mga highly technical and specialized course na yan na hindi yan kasama sa basic education, sapagkat bago ka makatungtong dyan, dapat makakaranas ka muna at makakapag-aral ka sa elementarya, to say the least, and high school. Kaya nga dapat mataas dapat ang budget ng DepEd para maraming mga libreng pag-aaral ng elementary at high school, at maganda ang quality of education, maganda ang benepisyo ng mga guro, para maganda rin ang output ng estudyante. Am I right, Benjo? Yes, sir. Actually, we're on that track po, no, doon sa inyong paliwanag, no. Kasi nga maliwanag naman din, no, sa yung batas. Kasi sinunod no, yung sinasabi na dapat maayos ang kalagayan ng teacher. Diba? So hindi naman ito natapos, no, doon sa statement, no, that teacher assign the highest budgetary priority to education. Yes. Hindi ito natapos, no. So kaya dapat po, no, pagbabasahin natin ang provision na yung sa yung batas, babasahin dapat natin ang buo, no. Kasi pwedeng mabiloso po, no. Exactly kumbaga the manner, no, that Congress, no, and even Malacanang, no, ito nga po, no, yun nga po yung ginawa nila. Kasi sa tao ng budget palagi ang PMA kasali yan sa budget ng AFP, DND, tama ba, Benjo? Yes sir. No? Ang PNPA, alam natin, no? ang PNPA, National Safety College din, ay sa DILG. Yes sir, opo. DILG po yan. No, kasi PNPA is other PNP. Yan ang talagang diyan nakapailalim ang diyan nakapaloob ang mga budget ng mga ito, hindi ba? Opo, no, tama po kayo. No, ang isang education agency lang talaga na wala sa DepEd, pero we all agree na ito ay education pa rin, yung Philippine Science High School. Yan, pero alam naman natin, ano, na it caters, no, to our students din naman. Medyo special lang, no, itong Philippine Science High School. Okay. Alam mo, tama ka eh. Ewan ko kung anong plano nilang gawing pagmumukhain ba nilang ignoramos na lahat ng tao na iikutan nila at gano'n na lang ang kanilang gagawin pagpihit sa budget, Benjo. Nangyari ito, kung di ako nagkakamali, sa BICAM eh. Yes sir, no? Sa PICAM po, no? Kaya may reaction din, even our president was very active, no? Kasi nasabi nila na restore yung budget ng DepEd na sinapyas yung 12 billion, ano? But eventually ay hindi po ito magagawa, no? At sinabi na hindi na ito maaaring gawin ng Pangulo. Kaya nga yung sinasabi po, no, na nawala sa DepEd budget, no, ay kumbaga inilagay, no, dun sa program appropriation, no, na wala talagang budget. Alam mo, partner, speaking of pala, Henry and Sir Benjo, yung nabanggit nyo po na budget na slash po, medyo malaki-laki rin po, tama po ba? It's around 12 billion pesos. Ano po ba yung mga programa na matatamaan dahil po sa pagtanggal po o pagbawas po sa budget na to, Sir Benjo? Mainly po yung DepEd computerization program, no? Which is an essential program of the Department of Education supposedly. No, lalo na ngayon, di ba? Narinig naman natin yan kahit sa president natin, kahit sa ating secretary, binabanggit na napaka-importante ng computerization, ng digitization, ng paggamit ng teknolohiya sa edukasyon, but hindi nag-reflect, doon sa hindi lumabas budget. Alam mo, partner, kaya Benjo, kaya ang saligang batas natin kailangan ng mapag-usapang maribisa sa malinis at makajos na pamamaraan na walang pakay politika. Iyang power of the purse ng Congress masyadong Benjo, masyadong makapangyarihan niya na talagang inaabuso na kadalasan. Isipin mo, sila pwede mag-realign, sila
pwede mag-atado. Pag naipasa na nila sa presidente, wala na. The president cannot realign, cannot restore. Yeah, all only he can veto. have is veto, Oo. di ba? Masyadong... That's the limitation. And also, Yes. sabi nga po, yan yung na checks and balances, no? Pero kinakailangan nating i-rationalize po yung usapin po na yan. Masyado makapangyarihan yung power of the purse na yan, Benjo, na pagka hindi ka sumunod. Alam mo, ang isa pa, partner, kaya yung DSWD, yung iba pang mga ahensya na nag-i-implement ng AKAP, ng AX, ng ibang ayuda, hindi rin makapalag sa mga congressman kapag ka pumupronta doon sa pamimigay ng ayuda. Because sila ang nagre-reenact ng budget nila eh. Eh sige, pagbawalan mo yan doon, baka pag nag-budget hearing ka. Oo, hindi ma-approve. Lalabardahin ka na mga yan at sasabihin, gusto mo ng zero budget, Benjo? Di ba? Pinagbabaw. Siguro one last point po, no, sa usapin po nito ng budget. Sa tingin nga natin, no, ito ay nag-cater pa sa interes ng mga politiko, hindi pa sa interes ng taong bayan. Oo. Ano po, dahil alam nyo, yung mga conditional, no, na mga cash, no, ng mga ganyan, yung mga AKAP, no, yung mga ayuda, no, restored eh. So, hindi po nawala, no? So, sabi, lalagyan lang ng ilang conditions, di ba? Pero sa totoong buhay, no, ayun nga po, no, especially, no, itong 2025 isang election year, no, so mukhang balak itong gamitin doon. No? Hindi naman tayo mapaghinala, no? Pero, siyempre, alam naman natin, wala pa ang election, ginagamit na to, di ba? Malino. 24, nakita naman natin, ano, na dumidisplay yung mga kongresista pag namimigay ng mga AKAP, di ba? So, dapat makita rin sa mga Malinaw pa Benjo sa baga ng Alagaw ito na ang tulay, ang kalsada, ang waiting shed, ang multipurpose hall na gagawin ng DPWH, lalagyan ang pangalan ni Congressman na siya ang A nagpagawa. project of. A project of. Maraming lalabas na ganyan para marami na naman silang palalabasin na sila ang nag-initiate para may utang na loob sa Yes. kanilang tao. And I hope we pray that the our Supreme Court will decide on the merit of our Constitution. Naman, na hindi naman ganyan na tayo. So, pag-aaralan pa po ng inyong mga abogado, sir, ano, ang mga next steps ng TDC at ng mga grupo ng mga guro. Yes, no. Although right now parang decided naman na kami, pero of course kailangan pong makita to ito ng ating mga Tsaka mga syempre, abogado, no? oo, kasi syempre matagal na po natin kayong nakakapanayam dito, Sir Benjo, no, sa iba't ibang mga programa sa DZRH. Yung hinaing po na hindi po talaga nagbabago at hindi nasusolusyonan na nakikita rin po natin, ano, ay yung state of education po natin. Yeah, yung quality. Sa infrastructure pa lang po, mga classrooms, mga libro, mga teaching materials po, at mga kung ano po mga teaching equipment sa mga teachers. Yan ang dapat pinupunduhan ng malaki. Mga sweldo, benefits sa mga guro. And syempre, pagka nakukumpara naman na po yung level of, ano bang tawag dito, partner, paano mo natin masasabi ito, yung kagalingan ng mga estudyante when competing na po sa mga estudyante sa ibang bansa, ay talagang kulelat po tayo, Sir Benjo. Although, hindi naman po ito kasalanan lahat ng ating mga guro dahil napakaraming limitasyon, Sir Benjo. Sana this 2025 po ay masagot na po kahit ilan man lang sa mga issue na yan, sir. Yeah, tama po. No, yun yung tinuturing nga po namin ng mga urgent and essential. Ano po, no, na kailangan po na bigyan ng budget hiring ng mga teachers, no, further training ng ating mga guro, no, yung pagbibigay ng incentives, no, na kumbaga na talagang sumusunod, no, doon ipinadaan ng saligang batas, di ba? Ulit ang sinasabi doon, adequate remuneration, di ba? And other means of job satisfaction and fulfillment, no? Isabi, naniniwala ang framers ng ating constitution, ano, na kung ang mga guro natin ay maayos, no, na bibigyan ng kompensasyon, no, magiging maayos din yung sistema ng ating edukasyon. Benjo, salamat na marami sa inyo. Good luck sa laban sa Supreme Court. Kaisa ninyo ako rito sa labang ito. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito,
Please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.